Number 466 po, Madan Chair. Cut! Ano ba yan, Madriaga? Walang ka feeling. Diramadan ng taong bayan. Number 4. Mga kababayan, magugulat po kayo ngayon sa videong ito sapagkat mismo ang anak ni Madriaga, ibinulgar po si Madriaga dito sa kanyang kasinungalingan, mga kababayan. Naku po, nakakagulat itong video na ito. Biruin mo, mismong anak ni Madriaga ang nagbubulgar dito sa kanya kung anong klaseng kasinungalingan ang pinaggagawa nitong kanyang tatay, mga kababayan. Gusto nyo bang malaman o interesado kayong malaman? Ha? Mga kababayan, abay tumutok po kayo dito. Dahil, teka, cut! Ayaw, call! Agoy. Ibaba natin ang konti. Ay, sumilip! Tago na lang natin. Ano ba yan, Madriaga? Walang ka-feeling. Yan po ngayon ang ating pag-uusapan, mga kababayan. Andito ako natuto. Ang galing ng... parang original yun, oh. Hindi... Alam nyo, mga kababayan, EA lang po ito, ha. Pampag-good vibes lang. At katarantaduhan lang po ito, ha. Kalokohan lang po ito, mga kababayan. Hindi po yan totoo. EA lang po yan, ha. Cut! Ano ba yan, Madriaga? Walang ka feeling. Oh. Diramadan ng taong bayan. Diramadan ng taong bayan. Number 466 po, Madan Chair. Ayan, oh. Cut! Ano ba? Gusto ko to, parang ano niya talaga, mga EI to, di ba? Pero parang kuwang-kuha niya ito, sino ba to? Kuwang-kuha niya ang EI, mga kabayan, ano? Yan, nagalit daw tuloy ito. Balik ka dun sa pinanggalingan mo. Dilikits. Number 466 po, Madan Chair. Madam Chay. Visit na talaga itong mga, ang gagaling magano ng mga AI nito, mga kababayan. Sa totoo lang, AI po yan, ha. Disclaimer, baka naman sabihin ninyo, gumagamit tayo ng mga fake news. AI yan. AI po yan, sinasabi natin. Kaya lang, yung mensahe niyan, mga kababayan, naniniwala ba kayo na totoo? Pero itong mga, ano rito, mga picture, mga larawan, mga AI lang po yan. Kaya lang, kamukha eh. Ang galing nito, ito talaga, ito, isa rin itong ano eh, scripted ng salita ito eh. Sabi niya, marami daw siya napapatay, pero nang tinanong kung ilan na, wala siyang masabi. Eto, ngayon, mga kababayan, bago tayo magpatuloy sa nakakatuwa nating video ngayon, pati itong si Lacson, mga kababayan, takot na, nanginginig na sa takot, ha? Dito po sa investigasyon, hindi na po itutuloy ang investigasyon. Talagang ayaw nyo na talaga, mga kababayan. Ayaw nyo na talaga kasi nabahag ng buntot nito siguro nung pumunta dyan si Gobernador Chavit Singson sa Senado. Eto, mga kababayan, bago natin umpisahan, makikisuyo muna ako sa mga bagong pasok ngayon sa ating channel. Paki-like at paki-share, paki-subscribe na rin sa ating channel. Kung inyong mamarapatin, pakipindot ang notification bell all. Nang sa ganun ay lagi kayo updated sa lahat ng aking mga upload. Thank you, kabayan, ha. Eto, punta na po tayo kagad. Diretso na kagad tayo dito sa ating pag-uusapan. Ito po muna. Ito yung pagkatao ni Madriaga, mga kababayan. Ito yung tunay na pagkatao ng tao na yan na nagkalat po ng tai dyan sa Kongreso na siya naman pong pinagsasalo, pinaligo po na itong mga congressman. Ang bantot ng mga congressman ngayon, no? Biro mo, mga tae ba naman pinaligo nila, kinain pa talaga nila. Sinuka ni Madriaga, kinain nila. Grabe, kadugyo. Taong 1996 nang makasuhan si Ramil Madriaga dahil sa pagdukot sa isang Chinese businessman. April 30, 1997. Guilty ang naging hatol ng Pasig City Regional Trial Court para sa kasong for ransom at ang hatol, death penalty. Pero taong 2003, pinawalang sala sila ng Korte Suprema. Mula noon, business as usual daw ang grupo. Kabilang nga sa naging biktima nila ang magpinsang Filipino-Chinese na na-rescue sa Laguna. Kaugnay nito, sinampahan ng kasong
Sina Ramil Madriaga, ayon pa sa PNP, plano na naman daw mambiktima ng grupo. Yeah, that's what we are getting. Pag hindi namin tututukan to, marami pang magiging biktima. Kaya bago pa man makapag-regroup sa bisa ng warrant of arrest nitong July 13, 2023, tinunton ng PNP AKG ang hideout ng mga Madriaga. Nang makarating sa Rizal, hindi na sila nakapalag. Isa-isa ng inaresto ang 5 suspect na sina Ramil Madriaga. Habang pinoproseso sila sa opisina ng PNP, si Madriaga biglang hinimatay. Biglang hinimatay. Ang galing pala mga kababayan. Aktor na aktor pala to. Magaling palang aktor to. Kaya no wonder pala mga kababayan na ito yung kinuha nila. No? No wonder pala kasi mahusay pala itong aktor. Biruin mo, biglang hinimatay. Ng suspect na sina Ramil Madriaga. Habang pinoproseso sila sa opisina ng PNP, si Madriaga biglang hinimatay. Patay-patayan. Para ano? Para makaligtas. Galing. Ang galing talaga mga kababayan ng isang kriminal. Ano? Gagawin talagang lahat para makatakas sa kanyang ginagawang krimen, no? Sa bisa ng search warrant, madaling araw ng July 29, 2023, nagtungo ang nasa 100 operatiba sa isang farm sa bayan ng Pangi, Laguna na pagmamayari ng mga Madriaga. Ang mga nakatanim daw dito, mga armas! Pag tinan mo yung profile, talagang mahirap pasukin. Is 8 kilometers away from the road. Talagang tagong-tago, well vegetated. And when it comes to positioning, talagang vantage point sila, may mahirap pasukin. Nagkumpisa ng maggalugog ang Laguna Police at AKG. Sa loob ng isang kwarto, tumambad sa mga pulis ang nakahilerang mga armas. At nang buksan ng isang kahon sa gilid ng kama, maging ang mga pulis napanganga sa kalidad ng mga baril na nakuha. Sa kabuuan, na-harvest ng mga pulis ang 4 na caliber 38 revolver, 2 M16 rifle, 3 12-gauge shotgun, 3 kalibre 22, isang Beretta 9mm, isang Uzi submachine gun, isang caliber 357 at mga bala. Taong 1996 nang makasuhan sina Ramil Madriaga dahil sa pagdukot sa isang Chinese businessman. April 30, 1997. Guilty ang naging hatol ng Pasig City Regional Trial Court para sa kasong for ransom at ang hatol, death penalty. Death penalty na pala ang hatol nito dapat mga kababayan, ano? Itong si Madriaga. Para sa Death penalty na pala sana ito. Pero bakit ito nakaligtas? Di ba? At ito ngayon mga kababayan, nang siya po ay naaresto muli, abay, nagpatay-patayan, artista nga pala talaga mga kababayan. Pero ngayon, mismo na po ang anak niya rito ang tutuldok sa kanyang pagiging artista mga kababayan. Ito, panoorin po natin tong video na ito, magugulat po kayo kung paano po ibubuking si Madriaga ng kanyang anak mismo. Ito po ang video, panoorin natin ha. Yung sinasabi pong kasama po ninyo sa litrato, si Mr. and Mrs. Kilala. Tama po ba? Opo, Madam Chair, Your Honor. Kailan po ito nangyari? Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Lagi po akong wala sa amin sa bahay. At ano po yung event? Nung pong litrato po na yun, na magkasama po kayo ni Mr. and Mrs. Kilala. Kasal po ng eldest son ko, Madam Chair. Anak po ninyo? Opo, kasal po ng eldest son ko. So kailan po yun? Hindi ko na po matandaan. Siguro po 3 to 4 years ago. Ay, hindi po, mga 6 years ago. 6 or 7 years ago po, Madam Chair. Ano mga kababayan, napansin nyo ba? Paano siya binuking ng kanyang anak? Ulitin na to mga kababayan. Sinasabi pong kasama po ninyo sa litrato, si Mr. and Mrs. Kilala. Tama po ba? Opo, Madam Chair, Your Honor. Kailan po ito nangyari? Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Lagi po akong wala sa amin sa bahay. At ano po yung event? Nung pong litrato po na yun, na magkasama po kayo ni Mr. and Mrs. Kilala. Kasal po ng eldest son ko, Madam Chair. Kita nyo mga kababayan, hindi daw niya matandaan. Pero nang tanungin siya ni Koke kung ano itong event na ito, kasal po ng kanyang eldest son. Teka, sandali. Eldest son ito ha. Primero. Ha? Primerong anak mo. Hindi mo matandaan kung kailan? Oh. Ay. Wag kami. O, tuloy natin. Anak po ninyo? Opo, kasal po ng... Kita nyo mga kababayan ha, napaka-memorableng araw ito. Kasal ng anak niya at hindi niya matandaan kung kailan. O, bukod pa dyan, ito pa. eldest son ko. So kailan po yun? Hindi ko na po matandaan. Siguro po 3 to 4 years ago. O, maliwanag mga kababayan ha, 3 to 4 years ago. Una, kasal ito ng anak niya
hindi niya matandaan kung kailan, tapos nabigay siya 3 to 4 years ago. Ano pa? Ay, hindi po, mga 6 years ago. Hindi po, mga 6 years ago. Anak mo ba talaga yon, sir? Anak mo ba talaga yon? Oh. So, 7 years ago po, Madam Chair. Yung sinasabi pong kasama 6 to 7 years ago. Una niyang sinabi, 3 to 4 years. Tapos babaguhin na naman, 6 to 7 years. Ano ba talaga, kuya? Baka naman ibang panganay ito. Baka sa ibang babae. Hindi na. Di ba? Tatanong lang naman tayo. Hindi naman natin sinasabing mayroon siyang ibang babae or ibang asawa. Hindi po natin sinasabi yon, mga kababayan. Kasi imposible. Di ba, panganay mong anak ito, imposible hindi mo ito matandaan. At rarason mo, lagi akong wala sa bahay. Kasi hudang lagi kang wala sa bahay, eldest son mo ito, panganay na anak mo itong lalaki. Alam mo ba yon? Sa atin, ang konteksto sa atin, napaka halaga ng lalaki. Panganay pa. Di ba? Hindi mo alam, hindi mo matandaan. Oh. Kaya ngayon, mga kababayan, ang sinasabi natin, binuking siya ng kanyang anak. Hindi literally na binuking siya ng kanyang anak mismo. Hindi siya nilaglag, kundi binuking siya sa pamamagitan ng kasal ng kanyang anak na hindi niya alam at hindi niya masabi kung anong pitsa. Katunayan, mga kababayan, una niyang sinabi 3 to 4 years. Oh, dito pa lang tanggap na sana kung ito na lang muna 3 to 4 years Di ba? Hindi, inulit pa niya 6 to 7 years Di ba? Oh, 4 na beses siyang hindi sure. Kasi una 3 to 4 years. Di ba? 3 to 4 years. yung sinasabi pong kasama po ninyo sa litrato si Mr. and Mrs. Kilala. Tama po ba? Opo, Madam Chair, Your Honor. Kailan po ito nangyari? Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Lagi po akong wala sa amin sa bahay. At ano po yung event? Oh, hindi mo pala matandaan. Lagi kang wala sa bahay. Bakit ka nagbigay ng 3 to 4 years? Nung pong litrato po na yun, na magkasama po kayo ni Mr. and Mrs. Kilala. Kasal po ng eldest son ko, Madam Chair. Anak po ninyo. Opo, kasal po ng eldest son ko. So kailan po yun? Hindi ko na po matandaan. Siguro po 3 to 4 years ago. Oh, hindi niya matandaan pero natandaan niya kasal ito ng kanyang anak. Yung event. At hindi pa niya matandaan pero 3 to 4 years ago. At hindi pa niya matandaan pero Ay, hindi po, mga 6 years ago. 6 or 7 years ago po, Madam Chair. hindi po, mga 6 years ago. 6 years to 7 years ago. Ang daming kasinungalingan, ang daming nabulgar sa iyo, tol. Hindi ayaw ko makipagkapatid sa iyo. Hindi ko kahit sa anong anggulo ayaw ko makipagkapatid dito. Masamang to. Napakasinungaling, di ba? Biruin mo, anak mo 'yan. Eldest son mo 'yan. Ay nako, napaka-imposibleng hindi mo matandaan. Maaari siguro mga birthday, halimbawa marami kang anak, maaari hindi mo maalala yung pizza ng mga birthday, di ba? Di ba? Pero yung mga taon, kahit papaano alam mo yan At saka ito kasal, bakit ganito ba karami ang anak mo? Marami ka bang panganay na hindi mo matandaan? 4 na beses siya nagsinungaling, mga kababayan, 3 to 4 years. Kasi pwede naman sabihin niya 3 years ago. Hindi. 4 years pala. Ay, hindi pala. 6 years pala. Ay, hindi pala. 7 years ago pala. 4 na beses ka nagsinungaling. Sa mahalagang okasyon ng anak mo. O ano yan? Diyan pa lang. Mismo huli ka sa bibig mo sa pagsisinungaling. Tama talagang kasabihan. Ang isda na huli sa bibig. Di ba? Yan, mga kababayan. At ito, punta natin. Sino ba talaga ang direktor nito? Tingnan nga natin ito, mga kababayan, kung sino ba talaga ang maaaring nasa likod nito. We started interviewing him October 14. Na-finalize lang to November 29. Ganong katagal kaming nagbibisit. Hindi to nakuha ng isang visit lang. Sabi ko, you have to personally visit him. Interview nyo, makikita mo sa mata yung demeanor niya kung kabisado niya yung kwento.
So, sino-sinong mga dumalaw? Well, after, di ba, November 29 to, I think December 8 when Congresswoman De Lima visited him. Okay. Nagpaalam Oh, Dilima, ikaw pala ang bumisita dyan na dati pinagbibintangan nyo si BP Inday. sa akin kung pwedeng i-verify, kausapin. Sabi ko, yes. So, sinamahan namin si Congresswoman De Lima doon. In-interview niya. Hindi kami nakikialam, nasa gilid lang kami. Siyempre, kailangan nilang pag-aralan, i-bet. Makaharap yung witness. Hindi kasi pwedeng affidavit lang, maniniwala ka eh. So, tinanong siya about yung affidavit? Yung mga Mahaba ang allegations, meeting no? na yon, mahaba. I think 2 o'clock yung meeting na yun, natapos yung mga passport na. Okay. Dumating nga ako, late na eh. So, that was December 8, 2025. Yun ang first visit ni Congresswoman De Lima. You can check sa logbook. May record yan. Nakailang dalaw siya? Alam ko isa lang. Kasi ang usapan namin yan, walang haharapin si Ramil nang hindi namin alam. And then, January 23, when former Senator Trillanes coordinated sa akin, gusto niya rin daw makausap. So, pwedeng i-check sa logbook ng BJMP na dumalaw doon January 23 lang. To check, to verify yung kwento na yan. And then, later on, siguro, satisfied sila. Kung may mga maliliit na discrepancy, they decided to adapt sa complaint ng impeachment. Oh, si Dilima at saka si Trillanes pala ang dumadalaw dyan kay Madriaga. Na ito ay inaakusahan nila si BP Inday daw Sara ang pumupunta dyan. Ang nagpapatunay din na hindi si BP Inday, itong abogado niya. Bakit? Kasi itong abogado niya sinabi, walang makakabisita kay Madriaga kung hindi niya alam. See, mga kababayan? So, yung kasinungalingan na naman nila na si BP Inday daw, ano na naman, bagsak na naman, di ba? Sinagot na naman dito, mga kababayan. At ito pa, isang napakalaking kasinungalingan na naman. Teka muna, yung pala And then isang painting, yung painting na niregalo daw, bakit may nagdi-deny ngayon na, yung isang Davao-based artist na nagsabing, hindi sa kanya yan, akin yan, siya daw gumawa nitong painting, ang pangalan nitong babae, na Davao-based visual artist, ay Tanya Lee. Tama. ano yan eh? Tanya Gaisano Lee. Siya daw ang may-ari ng painting na yun at siya gumawa nun. Na ano pa yan, kung mapupunan mo kapon sa Zoom meeting, di ba piniplay yung nilabas sa screen, yung mga Zoom meeting ng Isip Sara, tapos merong painting sa likod si BP Sara. Yung babae na walang muka, tapos parang may, ano ba, may bilog sa likod, parang buwan. Yan. Yan, narinig ko yan kahapon. Ang konteksto niyan ganito. Meron, hindi ko palang na-forward sa'yo, no? Meron talaga siyang mga painting na ganon. 99% similar to that. Ang pinagkaiba lang yung parang ponytail, yung buhok ng babae sa likod. Because meron talagang isang taga Laguna na scholar niya na nag-drawing ng ganong painting. We have pictures of that. Kaya meron kaming photo, mamaya i-share ko sa after mag-usap na. Sige nga, hawak ni Ramil yung similar photo sa ganon. Tapos yung babae na nagdo-drawing doon sa Laguna, may hawak siya. So hindi lang yung taga Davao ang may monopoly ng painting na yon. So example, binigyan kita Jerry ng painting na ganon. Tapos habang nagsusum tayo, naka-display sa likod mo. So sabihin ko, Jerry, yan yung painting na binigay ko sa'yo. Then pwede mo sabihin, hindi, binili ko to sa ibang mall. Diba? So hindi parehas ng binigay ko sa'yo. Maring yun na nangyari. So meron kaming photo na talagang hawak ni Ramil yung similar painting and yung painting na ganon yung itsura ng Kasama yung gumagawa. Yung Pilipiniana na suot, yung kulay na green, yung pambaba na yellow, yung background na yellow, meron kaming pareho. Sabi nitong sabi nitong si Tanya Gaisano Lee, anything stated otherwise is false. I am not a scholar. I am not from Laguna. I am from Davao. Life is here. Siya daw po ang nagregalo nun kay VP Sara noong 2021. Actually, we never claimed na about the name nung babae na yon na nagki-claim na scholar siya. Ang sinabi ni Ramil, yung painting na yan, regalo ko sa inyo, yung gawa ng scholar ko. Which is true. Kasi may scholar siya na nagpipainting ng ganong design. Ang sabi ni Ramil, dalawa yan, attorney. Dalawa yan ganyang pinagawa ko sa scholar ko. Yung isa, kinuha ng BPSG. Tapos yung isa, nasa bahay ko sa Laguna. So when he saw yung painting na yon na 99% similar, sagot niya, yan ako nagregalo niyan kay BP Sara. Ngayon, kung talagang
i-authenticate yung painting na yun sa likod, edi wow, sa'yo nga yan, kasi similar nung niregalo ko. Kita nyo itong abogado nito, ang palusot niya, no? Edi wow, ha? Sa'yo nga yan. Kita nyo mga kababayan ang palusot nito, na abogado na ito. Edi wow, mismo na nga yung nagbigay eh. Ang nagbigay na nga nagsabi sa kanya yan eh. So ibig mo sabihin pala, pinarekapi ito ni Madriaga para ano? Para palabasin na talagang close na close siya kasi nga mayroon siyang painting ni BP Sara. Kaya lang bagsak din eh, attorney. Hindi man ako abogado, attorney, pero alam mo sa cross-examination, bagsak ka dito eh. Kasi unang klinim ni Madriaga na yan ang binigay niya kay BP Inday Sara. Eh samantalang, ang totoong nagbigay, andun sa Davao. Hindi yung galing yan sa schooler mo. At iisa lang yung kay BP Sara dyan. Sasabihin naman nila, ang palusot nila kinuha daw ng BP SPG. Yun nga ang bintang mo eh, siniksikan mo ang sarili mo doon sa ano eh. Na isa kang member eh, ang dami na nga nagpapatunay na hindi ka kasama doon sa security ni BP Inday. Kidnapper ka eh. Kidnap or ransom ka eh. Paano ka sisiksik dyan sa grupo ni BP Inday? Kita nyo mga kababayan, napaka ano na mga kasinungalingan, halatang halata, di ba? O ito pa. Ito talaga ang malupit na kasinungalingan nila mga kababayan. Ito, panoorin natin. Ano po? Binasa niyo ho, Congressman, ito pong 24 pages na kanyang supplemental affidavit. Ano po? Yes po. Opo. Sana hindi to copyright mga kababayan. Mahiling mag-copyright itong kay Ted Filon eh. Pero pagka kinopyright ito mga kababayan, putulin natin pero i-ano ko na lang ito, narrate ko na lang ito mamaya ha. Ang Congressman, kasi kung pwede kayong magtanong sa laman lang ng affidavit at sa kanyang mga annexes, may interesting ditong sinasabi siya eh. Number 27. On another incident, I was informed by PRRD that 2 land bank managers' checks which were to be delivered to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City in the amounts of 84,200,000 pesos and 4,800,000 pesos, respectively, were issued under my name. Copies of the 2 land bank managers' checks are here to attach as annexes A and A1. All right. To prove the aforementioned allegations, I am willing to etc. 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 Pero did you check the annex, the said manager's check kung ano mga petsa nito? Yung annexes po niyan ay nando doon ay hindi ko po napansin yung petsa. Oo, kasi So, dahil Congressman, naka-annex po opo, Congressman, yung sinasabi niyang manager's check, ano po, na ang amount nakapangalan sa kanya land bank ito. Alright, 84 million. Ang petsa nito April 18, 2023 eh. Nung panahon na iyon, si Marcos na ang presidente at siya ay may kinakaharap na kaso. Inaresto siya July ng 2023. April itong checking ito. Paano nangyari? Alam niyo ho, medyo gusto ko lang, wala nagtanong nito eh. I think this is a valid question. Nagharap ka nagkwento ka ng ganito, nagbigay ka ng copy ng cheque, anong paliwanag mo sa petsa? Paano naman ng panahon na iyon, meron pa, go ahead sir, go ahead. Tama po. Yan po kasi hindi naman po yan natanong doon sa aming hearing. So, siguro yan, matatanong na po yan pagdating po sa trial. Paktay tayo diha mga kababayan. Ang simpleng palusot na ginagawa nitong mga crocodile talaga no mga kababayan. Dito sa trial nitong ginagawa nila dito sa Congress, ang tawag talaga dito nila mini trial. Pero nagtatago sila doon sa clarificatory lang. Diba? Pero yung clarificatory nila na yan ay ang ibig palang sabihin at pinapalabas nila puro lang paninira kay BP Inday. Lahat ng kasiraan ilulutang lang nila kay BP Inday. Nang
Wala. Hindi ibabalik, i-check, iba-background check. Valid question nga eh. Walang nagtanong. Hindi na nila tinanong. Ito na nga sinasabi natin mga kababayan eh. Maliwanag pa sa sikat ng araw na itong ginagawa dito ng Congress, politika lang po. Gusto lang talaga nilang tanggalin si BP Inday. Illegal eh. Maliwanag sa sikat ng araw. Lahat ng mga ito, ang dami na po eh. Lahat ng mga lahat ng mga napangalanan niya, puro nag-react. Lahat ng kaya nga sana, magkaisa itong lahat ng mga pinangalanan niya, sampahan ng patong-patong na cyber libel, itong si Madriaga at itong mga congressman. Lalo na, itong Blue Ribbon, Committee on Injustice, nitong nagtago ng wanted na asawa, itong si Luistro. Sana marinig tayo nitong mga taong pinangalanan, magsama-sama sila, magsampa ng kaso dito sa Committee of Injustice ni Luistro. Sampahan nila ng kaso dahil paninira, libelous po itong ginagawa ni Madriaga. Wala siyang proof, wala siyang patunay, manapa, may mga hawak na patunay, katulad na nitong anak ng Gaisano. Siya mismo yung may-ari ng painting na binigay kay BP Inday Sara, tas aangkinin ni Madriaga na sa kanya, na ibinigay niya kay BP Sara. Tapos ang palusot nila, dalawa, pinagawa niya sa kanyang scholar. Tapos tinatanggap lang nitong Committee of Injustice nitong babae na nagtago ng kanyang wanted na asawa sa kasong rape. Alam nyo, ano kaya mga kababayan, manawagan tayong taong bayan. Lahat ng mga binanggit ni Madriaga, magkaisa kayo. Sampahan ninyo ng kaso itong lahat ng mga congressman na kinonsinti ang mga kasinungalingan at mga libelous na mga pahayag ni Madriaga. Di ba libelous na yun mga kababayan? Kasi nga, hindi naman totoo eh. Hindi totoo, hindi naman din binirify nitong mga congressman. So dawit sila. Sige nga mga kababayan, di ba? Tama ba? Tama, di ba? Libelous lahat ang pinaggagawa ni Madriaga. Tingnan nyo pala ito dati mga kababayan. May post dito si Dare to Us. Sabi dito, former President Noynoy Aquino, 2012 notice of disallowance amounting 439.37 million is still under appeal per 2024 COA report. Bakit hindi na-impeach si Noynoy noon? Ang 439 million notice of disallowance si Noynoy Aquino noong 2012 pertaining to the Presidential Social Fund is still under appeal ang status until now. Take note, 2012 yun pero sa 2024 COA report of the Office of the President, nandoon pa na carry over. Bakit hindi sinampahan ng kaso si Pinoy noon kung notice of disallowance pala ang basihan to no impeachment case? Under appeal pa pero kay BP Inday Sara Duterte na under appeal at pwedeng iakyat sa Supreme Court, ipa-impeach na. May we hear from the self-righteous, very selective, inconsistent, many dilawans, pink lawans. Di ba? Sa panahon ni Pinoy ay marami ng ganyan na pangyayari. Pero bakit hindi nila inimpeach si Pinoy or walang kaso kay Pinoy, no? Ito mga kababayan, ito pa, punta din naman natin itong post na ito ni Dare to Us. Sabi dito, show cause order, Attorney Ryan Kilala. Kita niyo mga kababayan, kay Attorney Ryan Kilala, mayroong kaagad show cause order, no? Sabi nga dito, ng post ni Dare to Us, astig ang ombudsman, may pa-show cause kay Special Prosecutor Ryan Kilala kasi nabanggit sa affidavit ni Ramil Madriaga. Within 24 hours dapat sagutin. Otherwise, failure to do so may be construed as an admission of the allegations. Sure,
sure protect na integrity of the office of the ombudsman. Ang bilis umaksyon, sana consistent. When the name of the ombudsman himself was mentioned in the sworn affidavit of 18 former soldiers, walang syukos. Wala pang 48 hours, anong headlines na lumabas? Ombudsman Remulla question ex-Marines affidavit, calls it a canard story. Ombudsman skeptical on affidavit by former soldiers, pero si Ramil Madriaga na tag by PNP as the alleged leader of the Madriaga kidnap for ransom group, which authorities describe as one of the most dangerous criminal syndicates in recent history, ay credible. Ew. Kita nyo mga kababayan ng ating ano ngayon? Kung gaano na po talaga katarantado, napakawalang mudo, napakabastos, walang kwenta na po ang ating mga batas ngayon. Itong ombudsman. Grabe ano? Si Madriaga na isang kriminal, paniwalang paniwala sila sa isang sinabi. Lahat may show cause order na kaagad. Pero itong 18 Marines na mga sundalo, na wala na pa mga criminal records, hindi pa na-convict at hindi rin nakakulong. Yun pa ngayon, yung binabaliwala ni Ombudsman Remulla. 18 pa ito ha. Pero ito, na nakapatay ng pulis, itong si Madriaga, at isa ito sa notorious na kriminal, kidnap for ransom. Pero ito ngayon, yung kanilang pinagpapahalagahan. Mabilis sa alas 4 ang action nitong animal ombudsman na ito. Bindalo talaga. Kaya mag-antay kayo. Kaya tudo-tudo talaga sila ngayon mga kababayan. Tudo-tudo sila ngayon para ma-impeach si BP Inday. Kasi ayon kay kay Congressman Toby Chanco, hindi kayang suhulan si BP Inday Sara. Hindi kayang bayaran. At hindi kaya nilang kausapin. Kaya kailangan matanggal yan si Inday. Kahit wala sa legal. Mga kababayan, wag po tayong bibitaw dito. Dahil pinipilit talaga nila na i-impeach itong si BP Inday Sara. Bantayan po natin lahat itong mga kababayan. Kaya kayo mga senador, pag nakarating yan dyan sa inyo, siguraduhin nyo lang na ayusin ninyo ang inyong pagbuto-buto dyan. Huwag kayong papipressure, maniwala kayo. Kasi pag na-pressure kayo, balang araw, yung ginawa dito kay BP Inday, gagawin din sa inyo. Tandaan ninyo yan. Di ba? Halimbawa, worst case scenario. Ngayon, ginagawa na ngayon kila di ba? Kay Senador Chis Escudero. Sino pa? Jingo Estrada. Sino pa? Marami pang mga senador dyan. Pag pre-pressure kayo, tapos magpa-pressure kayo, tapos ma-impeach si BP Inday Sara, okay lang. Ganun talaga eh. Pero, tandaan niyo, babalik at babalik sa inyo yan. May panahon din na kayo naman ang tatamaan nitong ginagawa nilang panggigipit. At alam din namin, may panahon din, babangon at makakabalik ang mga Duterte. At pag naupo ang mga Duterte, kahit sino sa kanila, sigurado yan, ubos kayo lahat. At hindi na makakawala, wala nang papakawala ng taong bayan. Duterte forever na to. Duterte forever na. Natikman na ng taong bayan kung paano nang malasakit ang Duterte sa aming mga mahihirap. Kaya hindi na namin papakawalan. Kaya ngayon, kasama na pamato, kumbaga sa laro pa mga kababayan nung natin piko noon, kasama pamato na eh. Di ba, larong text. O, kita nyo na ito mga kababayan, isa pa ito. Si Lacson naman. Kita nyo? Ang daming lumalabas na mga ebidensya, ang daming mga lumalabas, 18 Marines, Governor Chavit Singson, Attorney Toby Chanco, Congressman Libeste, Congressman Kiko Barsaga, ang dami. Ang daming mga lumalabas. Pero si Lacson, wala. I do not expect any members of the minority to sign. They can offer all kinds of reasons. All they want, wise or otherwise, not to fulfill their duties as members. Gago talaga si Lacson, no? Mga kababayan, napakagago.
ang mga minority patuloy ang sasabihin niyang hindi nag-perform ng duties. Di ba ikaw, Lacson, na ayaw mong gampanan ng duty mo? Ba't kailangan mo na mag-minority, tawag nito, partial report na yan. Mag-report, ano ka pa, hindi pa tapos ang investigasyon eh. Nakakagigil to talaga si Lacson, mga kababayan, ano? It's on them, not on the chairman. Ganitong klase ang binuto niyong mga senador na pinipigil ang katotohanan na lumabas. 18 na mga dating sundalo plus Gutesa pa, Sergeant Gutesa. At marami pang iba na mga lumulutang. Pero ayaw niya talaga. Ano kayang milagro ang mangyayari dito kay Lacson para nako? Kaya talaga, mga kababayan, kapit lang tayo. Ganun talaga eh. Ganun talaga. Siyempre, kapit din sila. Kapit ko sila kasi last na nila ito eh. Oo, last tour na nila ito, mga kababayan. Last tour na nila yan, maniwala kayo. Dalawa pang senador lumagda na rin sa partial report ng Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control anomaly. Si Mar Gabriel sa report. Mar? Nadagdagan ang suporta para sa partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control anomaly. Yan ay matapos na lumagda ang dalawa pang senador kabilang si Senate President Vicente Soto III at Blue Ribbon Vice Chairman Erwin Tulfo. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson, may iba pang senador na nagpahiwatig na rin na pumirma sa report. Sabi ni Lacson, may mga senador na nagdadalawang isip na lumagda dahil pinakiusapan sila ng ilang mga kasamahan sa majority bloc. Bagamat hindi niya pipilitin ang mga kapwa na miyembro ng Blue Ribbon na lumagda sa partial report bilang paggalang sa kanilang individual na desisyon, pero nag-alok daw si Soto na tumulong. Sa ngayon, 6 na lagdana ang nakapirma dito sa partial report at kailangan pa ng 3 upang maihain at maipresenta ito sa plenaryo kung saan maaari itong pagdebatihan, amyendahan at pagtibayin. Noong Miyerkules, sinabi ni Lacson na sinuspindi niya ang mga susunod na pagdinig ng komite hinggil sa flood control hanggang sa maipresenta at maisponsoran niya ang committee report sa plenaryo. Sa mata ng Agila, Mar Gabriel, matatag, matapang, matapat. Yawa talaga, mga kababayan, ano? Nung una, pinasabik lang tayo na mayroong investigasyon kasi nga ipapatawag na si Gobernador Chavez Singson. Nagpunta na si Gobernador Chavez Singson pero anong ginawa niya? Hindi na nila pinapasok. At sinabi na nilang hindi ka nagbigay ng hindi ka nag-submit. Kita niyo yan, mga kababayan. Ewan ko, talagang nako. Nakakagigil, ang hirap talaga, mapapamura ka talaga eh. Saan naman nangyari? Ano na ba? Grabe, mga kababayan, biruin nyo yun. Ito yung gusto ng taong bayan eh. Ituloy nyo yung hearing na yan kasi ang dami pang... Grabe talaga. Grabe as in grabe na talaga. Ang pag-urong ng bayag ni Lacson, nawala na yata ng bayag ito si Lacson, ano? Bayag, mga kababayan, ibig sabihin, wala nang tapang. Bakit, Lacson, takot na takot ka na magkaroon ng Blue Ribbon hearing patungkol dito sa malalaking korupsyon? Bakit, Lacson? Ano ba ang dahilan? Bakit takot na takot ka? Hayaan nyo, mga kababayan. Gigil ako. Aywan ko talaga. Grabe as in. Bakit talaga ganito si Lacson, no? Pinasabik ko yung taong bayan. Una, yung kanilang pinagtatalunan ni Senator Marcolita. Bakit ayaw mag-imbita ni Lacson ang mga congressman? Tapos si Gobernador Chavez Singson, willing na willing. Anong ginawa ni Lacson? Parliamentary. Pagkatapos ngayon,
Puro palusot na lang. Nang napilitan na siya, na corner siya ngayon na paano yun si Gobernador Chavez Singson, gumawa na naman ng gimmick, gumawa na naman paraan para makaiwas na naman. Yung hindi pinapasok si Gobernador Chavez Singson at pinospone ang hearing. Woo! As in talaga mga kababayan, nakakagigil Pagkatapos dito ngayon sa Kamara, hindi, bago yan, ang rason pala niya, nagtitipid daw, kaya wag muna, nagtitipid daw. Nagtitipid ng energy dahil may crisis tayo ngayon. Pero sa Kamara, wala naman ditong malaking nawawala. Magkano lang yan? 125 million. Oh, bakit natin nilalang? Kasi bilyon-bilyon, trillion po ang nawawala dito sa flood corruption Pero dito, tuloy. Yung Kamara, tuloy sa paglalamon ng pagwawaldas ng pera ng bayan na wala naman mga basihan. Puro kasinungalingan sa isang kriminal, kidnap o ransom, nakapatay ng pulis. Lahat ng kanya mga nilabas, puro kasinungalingan. Lahat, puro bumulta sa kanya. Pati yung Mumo ba yun? Numo? Diba? Di ko pa nakita ko na yun, hindi ko mahanap kung nasaan na yun. Ano na yun Yung may bar, di ba? Napanood ko yun Di ko na maano kung saan ko na-share yun. Walang yan naman talaga. Ayan mga kaubayan. Aywan ko. Pero, tatag lang tayo, kapit lang tayo Huwag tayong bibitaw. Mayroon pa namang Supreme Court mga kaubayan. At syempre sa taas. At yan nga po mga kaubayan. Maraming salamat. Di muna ako mag-shoutout kasi medyo late na tayo ngayon. Maraming salamat po mga kaubayan. Comment na lang po kayo dyan pa-shoutout. Hanggang sunod natin may mag-video. I-comment po, i-shoutout po kayo. Kung ano masasabi ninyo mga kaubayan sa video ito, paki-comment nyo po dyan sa baba. Maraming salamat. Pilipinas as always. Bye-bye!